Umaga sa'yo. Hello Line. po, good Oo. morning po, Sir Ricky. Yes, oo, Patrice. Okay. Tama ba ako na ang Greenpeace Philippines ay isa sa mga environmental group na tumututol dito sa programang Waste to Energy na gustong iumang o gawin ng Pangulo? Mm, mm. Yes po, no, tinututulan namin ito completely, itong waste to energy. Siguro, to give context na lang din po, no, ano nga ba yung waste to energy? No? So, yung waste to energy, ito yung mga technology na kino-convert na po yung waste sa electricity, heat, and also fuel. No? So, kami po, concerned po kami about doon sa thermal na WTE. No? Dito, nagmi-mix yung municipal waste, kasama yung plastic, Mhm. and binaburn or hinihit siya sa matataas na temperature. No? And so yung garbage, dinadump siya sa mga parang big pit, and then Mhm. i-feed siya sa mga furnaces, and then susunugin yung garbage. No? So yung heat galing doon sa fire, lilikha siya ng steam na nagpapaikot ng mga turbine para mag-generate naman ng electricity. No? Oo. So from doon, sinusunog yung basura, may natitira na hindi completely nasusunog. Andito yung tinatawag na bottom ash. And then yung incinerators naman po, meron silang filter. And yung tawag naman dun sa nakakatch ng mga filters na to ay yung fly ash, no, na Mhm. dinadala naman sa hazardous waste facility. So going back nga po doon sa question niyo po kanina, no, bakit tutol po yung aming organization sa mga WTE projects ay number one po, no, yung thermal na WTE is very expensive po siya. No? Para maging completely safe ito, kailangan siya ng state-of-the-art na technology, no, na that would also cost a lot. And Mhm. yung dagdag pa dito yung pag-allocate syempre ng budget para mag-train ng staff na tatao at saka mag-ooperate din sa facility. Mhm. And dahil nga mahal yung ganitong klaseng technology, no, papasok siya sa public-private partnership na para yung private sector, sila yung magpo-provide ng pera and yung technical expertise. Tapos yung LGU yung magpo-provide ng waste. So, Mhm. magli-lead to dun sa second issue, no? Merong lock-in period yung mga LGUs. So, sa House Bill 9157, tama po ko, yung WTE Act. Oo. So, may feedstock agreement po sa pagitan ng WTE developer at yung host na LGU na, if I remember correctly po, may minimum na 20 years. No? So, kailangan ng LGU na mag-supply ng waste doon sa developers. And also, dahil meron din possible na change ng leadership, no, sa LGUs after serving a 3-year term, diba, risk yun sa long-term private sector. No? Oo. So explicitly stated na hindi pwedeng i-terminate yung agreement dahil sa pagpapalit ng administration sa LGU level. So locked yung LGUs to provide a certain amount of waste every day for a long time. And then, of course, this will lead doon sa pinakamalalang issue na yung WTE po, it requires a massive amount of waste for it to Mhm. work and be useful. No? So, instead po, sana na ina-address yung ugat ng dami ng basura sa ating bansa or yung goal sana natin na wala sana tayong basura, kino-contradict siya nito and sa-undermine yung iba pang upstream solution sana katulad ng reuse system kasi kailangan natin ng basura. No? Mm. So, Mm. parang it addresses waste after it's been created instead of preventing waste before it is even created. And Oo. of course po, bukod pa po dyan, meron pa pong mga risks and dangers na dala po yung ganitong klaseng technology or itong WTE sa health ng community. Lalo na kapag doon sa mga malalapit na area po ng facility. Alright. Simplehan lang natin, Patricia. Ang sinasabi ninyo, kasi medyo importante yun yung importanteng maunawaan yung sa halip na ang ganda ng layunin na bawasan ang basura, alisin ang basura, pero ang mangyayari kapag ipinatupad ito ay lalong dadami. Maaring lalong dumami ang basura kasi ang sinasabi ninyo, pag ito'y naging isang programa, oo, at may batas na sasakop dito, papasok sa kasunduan ang local government unit
At ano ba ito? Gobyerno o pribado? Pribado rin sigurong korporasyon itong yung sa makina Mm-mm. no na Mm-mm. paggiling, pag-convert ng basura into energy no? Pribado. Mm-mm. Oo. Private. Opo. Inaano lang po natin 'yon, parang inaano lang natin sa mga nakikinig sa atin. So, kapag ka naka-lock in, ibig mo sabihin kapag ka obligado ang local government na mag-supply ng certain amount po ng basura dito sa programang ito, parang sinasabi ninyo na di kailangan lumikha ng LGU ng basura at Mm-mm. on a certain amount. Yun yung pong sinasabi kasi nakakontrata at pag hindi mo na natupad yon, ikaw makakasuhan. Mm-mm. Mm-mm. Tama? Yung ganon? Opo. Mm. Oo, kaya it really creates more problem po talaga eh. Kakailanganin natin ng maraming basura. No? Instead sana na ina-address natin na dapat wala tayong basura sana in the first place. Oo nga, oo nga. Sige, so dahil dyan ay tutungo doon ang tanong na ano ba ang inyong ipinapanukala naman kung hindi ito. Well, nandiyan na nga yung Solid Waste Management Act natin. May mga batas na tayo dyan. Yun nga yung lagi ko sinasabi, Patrice, nung ito'y naungkat na naman, Diyos ko, wala pa akong salawal, problema na sa basura itong pinag-uusapan natin. Mm-mm. So ano ba ang inyong mga nakalatag na panukala rito na hopefully ay mapakinggan ng pamahalaan? Mm, mm. Meron tayong mga tinitingnan sana na mga solutions 'no, kasi, siguro idadagdag ko na lang din 'no, para din mapakita pa kung gaano ka-harmful yung WTE doon naman sa health 'no ng mga communities at ng mga tao. Yung thermal na WTE project, nagre-release siya ng dioxins and furans na alam natin or which are known na nagko-cause ng cancer. So yung dioxins and furans po, yun po yung mga persistent organic pollutants or POPs kung tawagin. No? Yung mga POPs na to, threatening siya sa human health no, kahit sa mga hayop dahil may dangerous property siya. So yun dito, persistent siya. So nagre-remain siya na intact doon sa soil, water, and air for decades po yan. And pag pumasok siya sa isang organism, nasa-store siya doon sa fatty tissues natin and then instead na excrete siya. No, so may isang study sa Netherlands na kinonduct doon sa Harlingen WTE. So nag-biomonitoring sila, tiningnan nila yung level ng environmental chemicals sa isang organism. So nag-conduct sila ng study sa chicken eggs na malapit sa WTE. Na-detect nila na may elevated levels ng POPs o yung dioxins and furans na doon sa mga itlog. Dahil kapag napunta sa hangin, yung POPs, nagsisettle sila sa lupa and then nai-ingest siya ng manok kapag tumutuka sila ng pagkain sa lupa. No? Dahil nga hindi ito na-excrete sa katawan, napupunta ito doon even sa eggs na pinoproduce nila. So, itong mga findings na ito, no, yes, it does not mean agad na yung individual results ng ay ma-attribute mo siya agad sa isang facility. No? Pero it proves na itong mga initiatives na ito, kailangan niya ng long-term environmental and food chain monitor. No? Kasi, for example, yung eggs, even yung chicken, pati po tayo, kinakain natin sila. No? So, yung mga pagdating naman po sa solution, no, katulad nga po ng binanggit na kanina, ano nga ba yung pwede nating gawin? No? Una-una, i-ban natin completely. Dapat sana yung single-use plastic dahil sobrang harmful din po ng plastic sa environment at sa atin ng mga tao. Dahil hindi siya po nag-decay completely. Lumiliit lang siya, parang nag-breakdown lang siya into smaller pieces or yung microplastics nga. And kapag liit nito, hindi na siya nare-remove o natatanggal sa environment. And then, ngayon, sa totoo lang po, meron ng microplastic kahit saan, hangin sa dagat, even po sa pagkain natin. So, yun yung una sana. And then, pangalawa po, i-institutionalize po natin yung mga zero waste solutions. Katulad po ng reuse and refill system. So, itong reuse system po, mag-shift tayo from doon sa mga single-use packaging ng mga containers doon sa mga mag-shift tayo from single-use packaging doon sa mga containers naman na pwede nating i-reuse ng paulit-ulit. Yeah. So kapag bibili ka ng product, halimbawa sabon, ganun na liquid, no? Kapag naubos siya, refill. dahil
or reuse and refill system is safe, Mm. yung container na gagamitin nyo doon, yun lang po yung paulit-ulit nyo pong gagamitin pag magpo-purchase kayo. Exactly for the soap, no? Tama. So dahil meron siyang, isa siyang prevention first, no, na approach, it stops, no, yung pagkakaroon pa ng non-recyclable materials, katulad ng yung mga flexible na sachets, ganun. So, before it even enters yung waste stream, no, yun po, may reuse system din po talaga, reuse and refill. Oo. Ang umiiral ngayon na policy in terms of single-use plastic ban ay per LGU, ano, Patrice? Kasi halimbawa, sa pagkakaalam ko, halimbawa dyan sa amin sa San Juan, pero may mga supermarket na hindi pa rin sumusunod eh. Talagang single-use plastic pa rin yung ano eh. Pero may mga LGU na mahigpit eh. Ano, nagpapatupad niyang pag-ban sa gamit ng single-use plastic. Opo, yes po. Pero meron na rin na po nakahait na batas din po sa Congress sana na ibaban, no, yung nationwide ban sana ng single-use plastic. Pero meron nga pong mga government, katulad for example sa Quezon City, Oo. na ikita niyo po talaga na Bawal na. iban. Oo. Yun nga eh. So ibig sabihin kasi nun, Patrice, kaya, ito ngayon lagi ko sinasabi, kaya ng LGU na ipatupad. Oo, kailangan pa ba naman laging, sabi ko nga rito, I don't know, sa inyo, sa Greenpeace, kailangan pa ba mga alam dito ng Pangulo sa solusyon ng ating basura? Kailangan ba laging bit-bit natin ang Pangulo? Barangay level, di ba? But anyway, ang approach nyo rito ay mas malaki. Oo, dahil tama naman, dahil nga kung ipapatupad dyan, yung maganda yung binanggit mong ikalawa, dahil lason. Ibig sabihin yung proseso, yung pong proseso ng kumbaga convert ng basura sa enerhiya ay nag-i-emit o naglalabas po ng lason na sabi nga ni Patrice kanina, maaring makakanser. Hindi lang direktang kundi yung sa kinakain, mga manok nga, yung mga kumbaga sinasalina ng lason na ito. So kumbaga ang inyong approach dito talaga rin on the national level. Pero sa dami na ng inyong mga ginawang pag-aaral, tama ba ako na this can be solved? Hindi ganun kabilis, pero gradually from the local level, Patrice? Yun nga pa actually yung sinasabi nyo nga po kanina na dapat bang mangialam ang Pangulo. No? Of course po, no, dapat actually din makita din ng ating Pangulo na ay ginagawa na to sa local level. It's possible. Yes. No? Then it works. No? So baka pwede tayong kumuha ng mga inspiration doon sa mga local governments, no, that makes it work. No? Kaya nga eh. Mahalaga din po tingnan po yung mga ganong ginagawa, yung mga practices ng mga local governments. Oo. So anong inyong plano rito, Patrice? Ano ba ito? Kayo ba hihingi ng dialogo rito o paano ang inyong pong hakbang dito? Kasi palaging ganun eh, no? Mahirap maging presidente pero siguro kung ako presidente, halimbawa, mag-iisip ako ng ganyan, kasama kayo sa kukonsultahin ko muna bago ako mag-isip ng ganung programa. 'Di ba? Kayo ba hindi na konsulta o may plano kayong makipagdialogo o paano po sa Greenpeace? Of course, we are open naman po talaga for a dialogue. Lalong-lalo na po with other CSOs po, no, mga NGOs. No? Dapat makipag-dialogue sila, especially din no, sa community. Pero sa totoo lang din po, no, hindi rin, ang hirap din po kasi na tingnan yung kawastuhan ng isang polisiya dahil lang nakapag-dialogo tayo sa mga tao. Dahil yung kawastuhan ng isang polisiya, nakikita natin ito doon sa actual, no, na magiging epekto nito sa mga tao. No? So siguro, ang patuloy na gagawin namin ngayon ay magpapanawagan, no, na yung ating pamahalaan sana ay i-prioritize yung tao, no? Tao, yung ating environment over sa profit, no? Yes. And dito sa problema ng waste, no? Sundan yung zero waste na hierarchy talaga. Oo. Kung saan, Totoo naman, Patrice. Ang sinasabi mo na ay sa level kasi ho ng policy making, yung sinasabi ni Patrice. Kasi nga,
parang ano ho ito Patrice, hindi lang naman ito nga sa environment, kundi sa napakaraming iba pang issue kahit sa agriculture na science-based dapat. Yung policies are informed by science, na mga kagaya ninyo nag-aaral, matagal na kayo dyan, at hindi nga yung kabilang banda niyan talaga negosyo ang 'di ba nabanggit mo na rin yun 'di ba? Papasok po sa kontrata, sa pribadong korporasyon, marami na namang mga kikita rito sa proseso, yung mga ganong tipo, 'di ba? Patrice, alam na naman natin pare-parehan. But what you are doing really is very good effort. At yun nga, kaya nga binibigyan din po natin ng espasyo sa mga ganitong program because to us, winning na rin ito, small wins na rin ito, Patrice, na ito'y paulit-ulit natin na pag-uusapan. Mahalaga din po na ma-inform natin din po yung mga tao regarding doon sa truth behind WBC. Alam ko nga po yung show niyo po ay ano nga po yung ano niyo po yung LG ano niyo po pag Friday. Po niyo. Oo. Hindi yung ano i-inform merong mga ibang ways na Yes. pag ma-inform yung mga tao. That's So right. napaka-importante po yun na malaman dito ng mga tao. Para din, of course, maparating din naman sa ating pamahalaan ngayon. Kung ano ba talaga yung kailangan ng mga tao. No? Ano ba talaga yung pinaka dapat na i-prioritize ng ating pamahalaan. Oo. So sige, tayo magkwentuhan ulit sa susunod kasi actually mahigit isang oras ang pwede namin gugulin dito ni Patrice pag ang pinag-usapan ay akala natin simpleng basura lang, basura mo, itapon mo. Pero tapos ngayon, may mga nabalita ako, Patrice, na ang DepEd sabi ituro sa mga bata sa eskwelahan. Ngayon nyo lang gagawin yan. Di ba? Diyos ko, sa bahay pa nga lang di ho ba? And anyway, Patrice, salamat sa oras mo. We'll be keeping in touch sa mga susunod pong araw. Thank you po. Salamat po. Opo, thank you. Si Miss Patrice Valero, siya po ay climate campaigner ng Greenpeace Philippines. Straight to the point.